Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:16 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatundan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Lunes, Abril 6, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Magnitude 4.4 nga linog sa Bogos City, nabatsagan. Syudad sang Iloilo, nakabatsyag man sang linog. Headline. Tagtaganay sang 5,000 nga cash relief assistance sa tricycle drivers kag operators. Hiwaton sa Abril 8. Radyo. Headline. Iloilo City Government liwat nga i-activate ang community kitchen sa pila ka mga barangay sa syudad sa tunga sa panay nga pagsaka sang presyo sang gatong. Headline. Mga sobra 82 milyones nga ayuda ginpanagtag sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino sa Moises Padilla. Radyo Pilipinas. Headline. Kagkaron sa detalye na sang aton Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintayog sang magnitude 4.4 nga linog ang Bogos City sa Cebu alas 3:22 sang hapon, Abril 6. Nabatsagan man ang linog sa Iloilo City. Sandig sa DOST Fivox takipang Iloilo City sa intensity 2 kag intensity 1 sa Gimaras kag Bacolod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iba pa naton nga balita naggwa ang mga empleyado kag kliyente sa Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall kasunod sa nabatsagan nga pagtayog sang bangod sang linog subong hapon sa Iloilo Provincial Capital. Organisado ang pagwa kapag evacuate sa mga pumuluyo sa Iloilo City Hall. Gilayon nga nanaog ang mga empleyado halin sa 7 ka panalgan sa edipisyo matapos mabatsagan ang linog. Talunsay kag organisado nga nakagwa ang mga empleyado sa diin may mga naka-assign nga personnel nga naga-guide sa ila samtang ginasunod ang mga safety protocol. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tagtaganay sang 5,000 nga cash relief assistance sa tricycle drivers kag operators hiwaton sa Abril 8. Detalye sang balita, Emeros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hiwaton sa Miyerkules, Abril 8 ang tagtaganay sa 5,000 na cash relief assistance para sa tricycle drivers kag operators sa syudad. Hiwaton ang tagtaganay umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 12 sang udto sa 3 ka area sa syudad, partikular sa Zamora Gym, MH Del Pilar Gym kag La Paz Gym. Agud mangin organisado kag malikawan ang pagginutok magadepende sa apelyido sa mga benepisyaryo ang venue sang tagtaganay. Para sa mga may apelyado nga nagaumpisa sa A tubtob sa E mahimo i-claim sa Zamora Gym. Para naman sa mga apelyado nga mag-uumpisa sa letter F tubtob letter M mahimo nga i-claim sa MH Del Pilar Gym. Kag para sa mga may apelyado nga nag-uumpisa sa letter O tubtob letter Z mahimo nga i-claim sa La Paz Gym. Sa kabug-usan, yara sa 1,963 ka mga tricycle drivers kag operators sa syudad na may valid franchise kag
motorized permit ang makabenepisyo sa dugang nga fuel subsidy gikan sa national government nga nagabalor 5,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugodo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Liwat nga i-activate sang Iloilo City Government ang community kitchen sa pila ka mga kabarangayan sa syudad nga lubos nga naapektuhan sa padang nga pagsaka sang presyo sang gatong. Sunod kay Iloilo City Mayor Isa Chenyas, plano nila nga mag-pilot test sa 2 ka barangay sa syudad sa liwat nga pagbuhi sang community kitchens. Ginpahayag niya nga sa tion sang pandemya, dako ang nangin bulig sa gitukod nga mga community kitchens sagud magluto sa mga pagkaon sa mga kabarangayan. Isa sa mga ginakonsidera sang alkalde ang pagkatagsang bugas sa mga lubos nga naapektuhan sang nagapaday nga energy emergency. Sunod kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office, na napilian ang mga barangay sang Kalaparan sa Arevalo kag Boulevard sa Mulong nga duha ka barangay sa diin liwat nga i-activate ang community kitchen. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. nagpanagtag ang Department of Social Welfare and Development ng Negros Island Region sang masobra 82 milyones nga ayuda sa masobra 12,000 ka apektado sang Bagyo Tino sa Moises Padilla. Ang nasambit nga bulig kabahin sang Emergency Cash Transfer Program sang ahensya. Sunod sa lokal nga panguluhan sang Moises Padilla, masobra 8,000 ka benepisyaryo nga slightly damaged. Ang pulian ang nagbaton sa kabugusan nga 46 bilyon. Samtang masobra 3,000 ka benepisyaryo nga severely damaged ang balay, ang nakabaton sang halos 36 million. Nagpalabot naman sang ipagpasalamat si Moises Padilla, Mayor Ella Celestina Garcia Yulo, kay iban pang opisyal sang banwa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa barang suporta para sa pagbangon sang ila mga kasiman. Radyo Pilipinas News. Bacolod City LGU kag BFP tingog pwersa sa pagprotekta sang 300 ka red zone area. Detalye sang balita ukon mga tingog pwersa ang Bacolod City Government kag Bureau of Fire Protection para sa mga sa pagprotekta batok sa sunog sa 300 kagintumon nga red zone area sa syudad. Kadugungan sa ginhiwat nga Fire Response Summit kag Adopt a Red Zone Area Program ginpirmahan sang lokal nga panguluhan ang duha ka Memoranda of Understanding. Ang unang MOU ang kabahin sang Adopt a Red Zone Program sa diin magatingob ang BFP, mga barangay fire-prone communities kay private sector agud ma-address ang risgo sa masobra 300 ka natumod nga red zone area. Ang kaduhang MOU nakasentro sa pagtukod sang standardized nga interagency coordination kag communication protocols para sa fire emergency sa handong mapapaayo pa ang pagresponde sa tanan nga unit. Sa aktibidad ginpaambit ni Bacolod City Mayor Greg Gasatay ang tuoy sa pagprioridad sa iya administrasyon sa emergency preparedness pinaagi sa nanatuhay nga inisyatibo. Suno sa alkalde, sa emergency response kada segundo, ang importante kung mas madasig ang pag-aksyon, mas nako ang maubra nga impact. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. costume exhibit lauman sa Iloilo Provincial Capital sini nga semana, lakip sa mga costume nga sarang makita sa exhibit ang Festival Attire sang Binanog, Festival sang Lambunaw, Reina Lechonera sang Balasan, SAD Festival Costumes ang Liganas kag Hirinugyaw Sigudano na Festival sang Kalinog. Magluwa sa mga costumes, naka-display man sa Kapitolyo ang mga talyambong sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Ang costume art exhibit kawan sa gihapon sang semana sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginpangunahan ang selebrasyon sang National Food Month 2026. Detalye sang balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas Report. Formal na nagbuksan sa Iloilo City ang selebrasyon sa National Food Month 2026 sang Lunes sa pagpanguna sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Upod ang lokal nga panguluhan, Department of Agriculture, Department of Tourism,
kag Philippine Culinary Heritage Movement. Ginpatigayon ang nationwide opening ceremony sa Iloilo Terminal Market bilang pagkilala sa syudad nga una kag nagaisahanan ng UNESCO Creative City of Gastronomy sa pungsod. Pinaagi sa seremonyal nga pag-slice ang lechon kag pagbukas ang isa ka food exhibit nga nagatanyag sang Ilonggo delicacies, Ilonggo seafood kag kanin, formal nga nag-umpisa ang selebrasyon sa National Food Month. Sana kay Dr. Ivan Anthony Himaras, Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines, ang pagkilala sa Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy hindi lamang dungog, kundi isa man ka responsibilidad. Sunod sa iya ang titulo nagabutang sa Iloilo City sa hanay sa mga kilala nga culinary city sa kalibutan. Samtang, gintawag naman ni NCCA Chairperson Eric Zerudo ng selebrasyon kada Abril, nagatuyo nga pasanugon ang paghangop kag pag-apresyar sa pagkaon nga Pilipino bilang refleksyon sang kasaysayan, kultura kag tradisyon. Dugang pa niya nga ang Iloilo City amo ang nagakaangay nga mangin host sang pagbukas ng National Food Month bangod buga na ini sa tradisyon, pagkaon, kasaysayan kag kultura. Para naman kay Iloilo City Mayor Raisa Tranyas, isa kadako nga dungog para sa Iloilo City nga pangunahan ang selebrasyon bilang una nga UNESCO City of Gastronomy sa Pilipinas. Ginpayag man niya na nangini mas espesyal ang okasyon magdiliwat ini sa Iloilo Terminal Public Market, isa sa pinakabago kag moderno nga merkado publiko sa syudad, kag ginakabig nga pinakadago nga bagsakan sang ulutanon, prutas kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaska nga utan kag prutas, mga uga kag iban pa nga lokal nga produkto ang pilalang sa mga makita nga naka-display kag mabakal sa trade fair and exhibit sa Iloilo Provincial Capital. Lakip sa mga nag-display sang ilang mga produkto ang Leon Bagsakan Center Ed and Del Estancia Dried Fish, Mountain Joe Integrated Farm, GM Fruits and Vegetable AAJ Dried Fish kag Tubungan Vegetable Producer Association. Mayara sang ginabaligi ang mangga sa 160 pesos kada kilo, Star Apple 80 pesos kada kilo, kamote nga sa 70 pesos kada kilo, talong nga 60 pesos kada kilo, pidada nga 150 pesos kada kilo kag Bombay nga tig 50 pesos ang kada putos. Ang Agri Trade Fair kabahin sang selebrasyon sa 125 nga semana sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sang Police Regional Office 6 ang top 1 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Onyok, 71 anyos, kag residente sang Lambunaw, Iloilo. Rape with homicide ang inabatubang nga kaso sang suspect. Intingog nga puwersa sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Intelligence Unit, Ahoy Municipal Police Station, Lambunaw Municipal Police Station, Iloilo Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, kag 602nd Company, sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang nagpatigayon sang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lisensya sang pulo ka driver nga nagpositibo sa drug test posible i-revoke sang LTO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Mahimo nga ma-revoke ang lisensya sa pulo ka public utility vehicle driver sa Western Visayas matapos nga magpositibo sila sa ginhiwat nga surprise drug test sa nagdigad nga Holy Week. Inpahayag ni Land Transportation Office 6 Regional Director Attorney Dodioso Duspon II sa tion nga magpositibo sa confirmatory test sang Philippine Drug Enforcement Agency, mahimo nga ipatuman ang license revocation kag permanent disqualification. Paagi sa ginkasa nga drug test, sumapakahilos pa nga pasiguro nga hilway sa impluensya sa illegal nga droga ang mga driver kay makahatag sang matalunsay nga pagbiyahe sang riding public. Matandaan ang ginmunsar sang ahensya ang Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa and Summer Vacation 2026 salin sang Marso 23 hasta sang Holy Week sa diin kabahin amo ang ginpatuman nga Oplan Harabas surprise drug testing sang LTO kag PIDEA Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagsaulog sang 30th Panaad sa Negros Festival, magapatuman sang ganba ng Police Regional Office Negros Island Region sa Bacolod City. Katuyuan sang lihok nga masigurong safety and security sa tanan nga malikawan ang gun-related incident. Sa pagpatuman sang ganban, suspendido ang permit to carry firearms outside of residence o kon PTC-4. Mga miyembro sang PNP, AFP, kay iban pa nga law enforcement agencies nga naka-duty ang otorisado lang nga magdala sang armas.
Mag-aumpisang ganban sa Abril 13 tubtob Abril 19. Suporta kag operasyon ang panawagan sang PRO-NIR agon mangin matawhay kag masadya ang selebrasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Parada giniwat sa pagsaulog sang semana sa Iloilo. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsugod sa parada ang pagsaulog sang ika-125 nga semana sang Iloilo. Ginpangunahan ng Governor Arthur Defensor Jr. kag Vice Governor Lian Dibuque ang parada kaupod ang mga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan, Provincial Administrator Raul Banyas kag mga empleyado sang Kapitolyo. Suno kay Governor Defensor magaserbe nga tion ang kahiwatan agud sa ulugon ang kadalagan sang probinsya kag ipasundayag ang kultura sang mga kabanwahanan. Ang tema sini nga tuig amo ang Iloilo at 125 pagsaulog sang padayon nga kauswagan kapag-on kag kadalagan. Naibaluan nga ginadumdum sa semana sang Iloilo ang pagtukod sa civil government sa probinsya sang Abril 11, 1901 para sa bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Voters registration sang COMELEC kada Lunes suspendido sugod subong adlaw Abril 6. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginanunsyo sang Comelec Iloilo City nga sugod sa Lunes Abril 6 hasta Abril 27 karon nga tuig kansilado ang tanan nga voters registration sang Comelec Iloilo City. Ang registration tuon sa adlaw sang Lunes sa Abril 6, Abril 13 kag Abril 27 ang kansilado kabahin sang pagpatuman sang komisyon sang 4-day work week. Magapadayon naman ang regular na schedule sang registration sa adlaw sang Martes hasta Sabado alas 8 sang aga hasta alas 5 sa hapon. Ang lihok ang kabahin sang ginpapanawag nga Executive Order number 110 bilang pagsuporta sa National Executive Policy on Energy Conservation. Para sa bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Tourism Code Manual ginpakilala sa mga LGU sa Negros Occidental. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakilala kag ginpaintindi sang Department of Tourism Western Visayas kag DOT Negros Island Region sa mga kabanwahanan kag syudad sa Negros Occidental ang Local Tourism Code Manual kadungan sang kinhiwat nga orientation katuwang ang Negros Occidental Provincial Government kag Bacolod City Government. 33 ka mga partisipante nga ginabug-usan sa mga tourism officers, tourism planning officers kag sangguniang bayan members ang nag-upod sa lihok. Naibaluan nga ang Tourism Code Manual isa ka toolkit nga ginhuman sang DOT Central Office nga nagahatag sang simple, madasig kag barato nga giya sa mga local government units sa paghimo sang ila tourism codes. Nagaserbe ini nga instructional kag reference guide agud mag-assist sa mga LGU sa pagpreparar, pagpasad, pag-adopt kag pag-update sang ila tourism code. Para sa bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pangkabilugan ng malinong kag matawhay ang pag-obserba sa Semana Santa sa Western Visayas sandig sa assessment sang Police Regional Office 6. Sa pagbantay sang kapulisan sa ilalim sang ligtas SUMVAC 2026, ipabaskog sang PRO 6 ang police visibility, strategic deployment kag koordinasyon sa local government units kag stakeholders. Na-establishar man ang mga assistance desk sa mga strategic areas samtang ang mga personnel nagpatagan sang pagpatrolya kag checkpoint. Sa masangkad nga pagpatuman sang seguridad, wala sang record nga insidente ng kapulisan nga nakaapekto sa pagpamalandong kag pagpahuway sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sang 4 ka pagbugas ang abuang FIVOC sa Bulkan Kanlaon sa makaligid nga 24 oras sandig sa bulletin agin pagwa sang ahensya sang Abril 6. Ang mga ashing events naglawig sang 8 tubtob 131 ka minuto. Naglabot naman sa 49 ang volcanic earthquake sa Kanlaon humalin sang kaagahon sang Abril 5
Tubtob sang kaagahon sang Abril 6 magluwas diri nakabalagman sang 3 ka tremors kag ang PHIVOLCS naglawig sa masobra 1 ka oras. Ang asupre nga ginbugas ang bulkan sa Abril 5 yara sa 730 ka tonelada. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagka-monitor sa mahinay nga pagtayog sang duta ang DOST PHIVOLCS sa probinsya sang Iloilo Abril 6, 2026. Kay ina sang kaagahon ang sentro sang magnitude 2.3 nga linog na balag sa banwa sang Mecao pasado alas 3 sang kaagahon kag may kadalumon nga 4 kilometro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:35 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Abril 6, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.